Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. PR ka sa Japan? Huwag mong gawin ang 7 pagkakamaling ito. Kung ikaw ay permanent resident o PR sa Japan, siguradong alam mo kung gaano kahirap at katagal bago makuha ang status na ito. Maraming taon ng pagtatrabaho, pagbabayad ng buwis, pension, insurance at pagsunod sa mga batas ng Japan. Kaya kapag nakuha mo na ang PR, parang masasabi mo, finally, permanent na ako. Wala na akong dapat problemahin. Pero teka lang, talaga bang wala na? Hindi po ibig sabihin na PR ka na ay maaari mo nang kalimutan ang lahat ng immigration rules. May mga bagay pa rin na kailangan mong bantayan. Kaya narito pag-uusapan natin ang 7 pagkakamali na dapat iwasan ng isang permanent resident sa Japan. Number 1, huwag paabutin sa expiration ang iyong Saryo card. Ito ang isang bagay na madalas nalilito ang mga tao. Ang permanent resident status ay walang regular na period of stay. Pero, ang Saryo card mismo ay may expiration date. Ibig sabihin, kahit PR ka na, kailangan mo pa ring mag-renew ng iyong residence card kapag kinakailangan. Kaya, huwag mong isipin, PR ako, hindi na ako kailangan pumunta sa immigration. Mali po yun. Ang status mo ay permanent pero ang card ay kailangan pa ring panatiliing valid. Number 2, huwag basta umalis ng Japan ng matagal. Ito naman ang napakahalaga para sa mga PR na madalas umuwi ng Pilipinas. Kung aalis ka ng Japan, kailangan mong alamin kung anong re-entry procedure ang applicable sa iyo. May tinatawag na special re-entry permission at mayroon din mga sitwasyon kung saan kailangan ng regular na re-entry permission. Kaya bago ka umalis, siguraduhin malinaw sa iyo ang rules, lalo na kung balak mong manatili sa Pilipinas ng matagal. Huwag mong isipin na dahil PR ka, automatic na pwede kang mawala sa Japan ng kahit gaano katagal at bumalik anumang oras. Number 3, huwag pabayaan ang tax. Isa rin ito sa dapat seryosohin. Ang pagkakaroon ng PR ay hindi nangangahulugan na wala ka ng tax obligations. Kung ikaw ay nagtatrabaho o may taxable income sa Japan, kailangan mo siguraduhin maayos ang iyong tax obligations. At kung may problema ka sa pagbabayad, mas mabuting kumonsulta agad sa City Hall, Tax Office, o professional kaysa pabayaan ito. Dahil ang magandang immigration record ay mahalaga. Number 4, huwag pabayaan ang pensyon at insurance. Maraming Pilipino ang matagal nang nagtatrabaho sa Japan kaya alam na natin ang tungkol sa Nenkin at health insurance. Pero minsan, kapag nagpalit ng trabaho o umalis sa Japan, nagkakaroon ng kalituhan kung ano ang dapat bayaran o i-report. Kaya huwag basta pabayaan ang mga records mo. Kung hindi ka sigurado kung may kailangan kang bayaran, magtanong agad sa City Hall o sa Pension Office. Mas mabuting malinaw ang record kaysa magkaroon ng problema sa bandang huli. Number 5, huwag kalimutang i-report ang mga importanteng pagbabago. Kapag nagbago ang iyong address, trabaho, o iba pang importanteng information, alamin kung kailangan itong i-report sa City Hall o Immigration. Hindi lahat ng pagbabago ay pare-pareho ang reporting requirements. Kaya ang pinakamagandang gawin, huwag manghula, magtanong. Dahil minsan, ang maliit na bagay na hindi na-report ng tama ay maaaring maging malaking problema kapag kailangan mo na ang dokumento. Number 6,
Huwag isipin na imposible nang maapektuhan ang PR status. Ito ang gusto kong bigyang diin. Ang PR ay tinatawag na permanent residence dahil wala itong regular na expiration ng period of stay. Pero hindi ibig sabihin na absolutely imposible na itong maapektuhan. May mga legal grounds at immigration violations na maaaring magkaroon ng seryosong consequences. Halimbawa, kung may maling impormasyon, serious violations, o ibang circumstances na sakop ng immigration law. Kaya kahit PR ka na, sumunod pa rin sa batas ng Japan. Huwag nating isipin na PR naman ako, hindi na nila ako pwedeng galawin. Mas magandang mindset ang PR ako, kaya lalo kong iingatan ang status ko. Number 7, huwag pagkamalan ang PR sa Japanese citizenship. Ito rin ang isang common misunderstanding. Ang permanent resident ay hindi kapareho ng Japanese citizen. Bilang PR, mayroon kang napakalakas na status para manirahan sa Japan. Pero hindi ibig sabihin na Japanese citizen ka na. Magkaiba ang permanent residence at Japanese nationality. Kaya kung may plano kang kumuha ng Japanese citizenship balang araw, ibang proseso naman yon. Kaya PR ka ba? Kung PR ka sa Japan, malaking bagay ang status na yan. Hindi lahat ng foreign residents ay madaling makakuha nito. Kaya huwag nating sayangin ang pinaghirapan natin. Alagaan ang Sairyo card. Ayusin ang tax. Huwag pabayaan ang pension at insurance. Sundin ang re-entry rules kapag aalis ng Japan. At higit sa lahat, sumunod pa rin sa batas. Dahil ang pagiging permanent resident ay hindi pagtatapos ng responsibilidad. Isa itong malaking privilege na kailangan nating pangalagaan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.